people who attempt to live vintage ng may coco cubes na halaman. Dahil laging gagawin kapag malalaking halaman na nire-repot. Uy, magandang araw sa ating lahat mga kaplantipsi. So ngayon, tamang kape lang kasi parang may nasisense yata ako na nanlalamig yata sa inyo. Biro lang. Mahilig din ba kayong magkape tulad ko? Tara, inom tayo ng kape. So ngayon pala mga kaplantipsi, pag-uusapan naman natin itong bougainvillea na nakita ko kasi na parang lumalago siya So bale, onting kwentuhan lang about dito sa bougainvillea na nakikita nyo dito na bonsai. Bale ito kasi binigay sa akin ng lola ko, si Lola Ellen from Bayombong. So shout out kay lola ko na mabait na nagbigay ng halaman. So noon, nung mga year 2020 ata or 2021, nakita ko, bale pumunta kasi kami sa bahay ni Lola. Ngayon nakita ko kasi to, bale tatlo ata sila tatlo, apat. So bale nakita ko nasa gilid lang sila. Ngayon tinanong ko si Lola, Lola, pwede po ba akong humingi ng bougainvillea nyo? Sabi ko, ng cuttings. Sabi ko, cuttings lang talaga hiningi ko nun. Kasi ayun, nagkahilig din ako sa bougainvillea. Pero ang sabi niya sa akin, nagulat ako. Kasi sabi niya sa akin, kunin mo na lang yung mga bougainvillea kong yan, sabi niya. Yung apat daw. So ito yung isa. Di ko maalala kung red ata ang flower nito mga kaplantipsi. So kinuha ko. Binigay niya. Syempre, tuwang-tuwa naman ako bilang apo. Ayun, kinuha ko. Tapos ngayon, inaalagaan ko na siya. At ayun, pag-uusapan din natin mamaya yung pagtitrim ko dito sa bougainvillea ko na bonsai. Bago niya rin binigay sa akin to, nagkwentuhan pa kami about dito sa bougainvillea niyang to. Matagal na daw to, mga siguro around 10 or 15 years, ganun na daw. So talaga kung makikita nyo, tong katawan niya, talagang mahalata yung matanda na talaga siya. Talagang bonsai na siya, matured na siya. Kaya ayun. Saka siya nga rin pala mga kaplantipsi, itong bougainvillea bonsai ko na to, bagong repat lang. Kaya kung nakikita nyo, parang bago pa yung lupa niya. So bali nung bago ko siya kunin, ay talagang yung paso niya rin ay bitak-bitak na. So parang hindi na siya naalagaan, ganun. Kaya sabi ko kay lola ko nung binibigay niya sa akin, talagang kukunin ko na lang para maalagaan. Kasi talagang mahilig ako sa halaman mga kaplantipsi. Kaya ayun, hanggang ngayon ay healthy siya, nagiging lush siya. Kaya goods, ngayon ititrim ko na lang. Teka, pahinga muna. Kape tayo mga kaplantipsi. Ngayon mga kaplantipsi, baka naboboard na kayo. Tabi ko muna tong kape na iniinom ko. So bali, ngayon ititrim ko to. Nandito yung aking gunting. Ititrim ko lang to, alisin ko yung mga yung mga nagwa-wild na na sanga. So ganito kasi yan, kaya pinuputulan siya ng sanga para alam niyo yung sanga niya, yung pinaka-old na sanga niya, kapag pinutol niyo yung bago, itong old na sanga niya, yun yung lalaki. Kaya yung mga nagbobonsai dyan, kaming nagbobonsai, pinuputulan namin itong mga sanga-sanga niya na bago. Para yun kasi yung nutrients yung nutrients na pupunta dito sa mga bago na tawag dito na stem, napupunta doon sa old na kanyang sanga. Kaya yung old na sanga niya, kung mapapansin nyo mga kaplantipsi, yung mga matataba na bonsai na mga sanga, doon napupunta yung nutrients. Kaya kung makikita nyo ang gaganda ng mga bonsai, dahil yun sa kapuputol ng mga bagong labas na sanga. Ayun yun. Kaya ngayon mga kaplantipsi, samahan nyo ako hanggang sa matapos ang video na to. At sana ay mag-enjoy kayo sa video ko na ito. Tara na, simulan na natin. Ito nga pala yung mga bagong sanga mga kaplantipsi, yung ating mga ititrim. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. So walang mainit na kape sa nagvlog. Ayan. So cut na natin yan. At panoorin nyo.
isa pa pala mga kaplan tipsy kung bakit nagpuputol tayo ng mga bagong sanga ng mga bougainvillea ay para magkaroon ng, alam niyo yun, bagong tawag, ay, bagong, bagong suloy na sanga itong bougainvillea para maging lush siya, mas magandang tignan, ganun. Kaya inaalisan ko to ng sanga para magkaroon ng bagong sanga. Para mas maganda siyang tignan dahil parang maliit talaga na puno, ganun. At ayun nga pala mga kaplan tipsy, tapos na tayo. At ipapakita ko sa inyo yung natapos ko. Yan mga kaplan tipsy, no? Natanggal na yung mga sanga kanina, ito naipon na. Tara, iluto na natin para may ulam tayo kasi malambot pa naman to eh. Hindi, biro lang. Yan. Pagkatapos ng ilang linggo, ganun, mga siguro sabihin na lang natin 1 week, may tutubo na naman dito sa mga to. Sa mga pinutulan natin. May tutubo dyan, tapos mas lalago. Tapos puputulan na naman kapag i-trim ulit para maging lush at mas maganda tignan kasi parang maliit talaga siyang puno. At ayun lang mga kaplan tipsy, maraming salamat sa panonood. At sana isubscribe nyo ako sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Isubscribe nyo na po ako, pakiclick ang notification bell para sa mga upcoming pa nating mga videos. So maraming salamat po sa panonood at itutuloy ko na tong pagkape ko. So ayun lang, maraming salamat po at magandang araw.